Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli ang iyong Kuya Bong sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No? Ating pong binabati ng isang magandang umaga ang ating pong mga listeners dito po sa Mega Manila. Kayo po ay nakikinig sa 89.1 FM ng AWR. Binabati rin po natin ang ating pong mga listeners dyan sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, sa Mabuhay, Oriental Mindoro, Dipakulaw, sa Baler, Aurora, sa Nueva Ecija po, no, sa Tarlac, sa Pangasinan, pati na rin po diyan sa Baler at saka Zambales. Narinig rin po tayo diyan sa Cavite, sa Laguna, up to doon sa Mindoro, no. Akin po kayong binabati ng isang magandang umaga. Yan. So ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Sa focus po ng ating pong topic ngayon, yan. Paano ba ako magkakaroon ng katalinuhan? Paano kaya? Tama ba? Ano ang dapat nating gawin para tayo ay maging matalino? At bakit ang tanong natin, ba't parang hindi yata ako natututo sa mga karanasan? Saan ba nanggagaling ang karunungan? Yan, isa sa mga tanong. At paano natin mapofocus na tayo po ay matuto sa mga nangyayari sa atin. So sa ating po paghahanap ng mga magpupuno sa kawalan ng ating pong buhay, kung tayo man ay gusto nating maging maayos ang ating pong buhay, ngayon ay patutunghayan po natin ang mga pangako ng ating Panginoon dyan sa banal na kasulatan. Kaya huwag kayo aalis, no? At patuloy tayong makinig sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. So tayo ngayon, ang ating pong topic, ang title ay Acquiring Wisdom. Paano tayo magtatamo ng karunungan? Sa Proverbs 4:7, ito po ang sabi, the beginning of wisdom is this, get wisdom, though it costs all you have, get understanding. No? Kailangan daw po tayo, kung nais natin magkaroon ng karunungan, atin daw po itong kunin, ang mahalaga ay kumuha tayo ng pangunawa. No? Talaga pong kailangan natin. Maalala niyo siguro si Solomon, tinanong siya ng ating Panginoon, ano bang gusto mo? Ang sabi ni Solomon, gusto ko po ng wisdom. Yan. So, ano po ba talaga ang kailangan nating gawin para tayo po ay makatanggap ng wisdom mula sa ating Panginoon? So, ihanda na po natin ang ating pong mga notebook. No? At ang ating pong acronym ngayon ay GAIN. GAIN, okay, which stands for gain, G, God, A, ask, I, invest, and N, nurture. Yan. So ano po ba yung G? God is the source of all wisdom. Yan po ang talagang pinagmumula ng ating karunungan ay ang ating pong Diyos. No? Ang tunay po ng karunungan ay mula sa ating Panginoong Diyos. No? Hindi lamang sa mga kaalaman ng mga tao. Ang paghahanap muna sa Kanya ay tumitiyak na ang karunungan ay mapapasa atin. At tayo po ay gagabayan ng ating Panginoon ng Kanyang katotohanan. Kaya nga napaka-importante. No? Tandaan natin, letter G, God is the source of all wisdom. Maaring sinasabi natin, natututo naman ako sa mga experiences ko, natututo naman ako sa mga nababasa ko, pero alam niyo po, no, ang wisdom talaga galing sa ating Panginoon. Dahil sa Proverbs 2:6, ito po ang sabi, for the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng karunungan. No? Sa Kanya pong mga bibig nanggagaling ang kaalaman at pag-uunawa. Kaya nga, napaka-importante, no? Na tayo ay mag-focus muna sa ating Panginoong Diyos. Humingi po tayo ng karunungan sa ating Panginoong Diyos. Sa Kanya po yan galing. Yung naiisip nating mga kaalaman natin, yung naiisip natin na kaunawaan natin ay galing po sa ating Panginoon.
Kaya tayo po ay humingi sa ating Panginoon. Sa James 3:17, ito naman po ang sabi, "But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, the good fruit, impartial and sincere." No, napakaganda. Ang karunungan po talaga ay galing sa langit. Ito po ang sinasabing pinakadalisay na karunungan. At pagka meron tayong karunungan, nandyan nagkakaroon tayo ng pagmamahal, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, na nagiging considerate po tayo, no? Nagiging masunurin po tayo, at nagkakaroon ng awa, no? At nakikita po natin yung mga mabubungang mga bunga, no? Yung mabubuting bunga, no? Kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, kapag meron tayong karunungan. Kaya nga ang karunungan, kung ang mga tao na marurunong wala yung pag-ibig, no? Wala yung kapayapaan, hindi considerate, no? Hindi masunurin, hindi po yun ang tunay na karunungan. Kasi ang tunay na karunungan results to loving person, no? Peace-loving person. Ang tunay na karunungan results to being considerate, being submissive, and being full of mercy, and having the fruit of the Spirit, yung good fruit. Kaya nga, tingnan po natin, no? Siyasatin po natin, yung mga nagsasabi na, "Uy, ang talino naman niya." Pero ano ba ang kanyang ginagawa? Ano ba yung fruits ng kanyang mga ginagawa? Kaya atin pong tingnan din naman yan. Sabi ni William Cowper, "Knowledge is pure that it knows so much. Wisdom is humble that it knows no more." Oh, ang ganda, no? Yung wisdom daw po na nagmamalaki, no? Ay hanggang doon lang yung kanyang nalalaman. Pero yung karunungan daw po na mapagpakumbaba, no? Ay wala na siyang kailangan pa, no? Dahil alam na niya lahat. Kaya nga, diyan po natin makikita kung yung tao ay talagang marunong. Paano? Kapag ang tao ay talagang marunong, siya po ay nakikitaan ng magandang mga bunga, no? Na being considerate, peace-loving, submissive, full of mercy. At syempre hindi siya mataasin, siya ay mapagmahal. Yan. Sabi naman ni Cicero, isa pong writer, "The function of wisdom is to discriminate between good and evil." No? O kapag tayo daw po ay marunong, meron tayong katalinuhan, nakikita po natin ang pagitan, no, yung difference between good and evil. At kapag tayo ay marunong, at siyempre ang sinusundan natin ay yung mga kabutihan. Ginagawa natin yung kabutihan. Kaya naman tayo binigyan ng ating Panginoon ng karunungan ay para ma-distinguish po natin yung good and evil, no? At kung hindi po natin na-distinguish yan, sayang, no? Sayang po ang ating pong buhay kung hindi natin ito na-distinguish, no? Kaya napaka-importante, tandaan po natin yung G sa ating pong word na gain. G, God is the source of all wisdom. Okay? So ang ating Panginoon ang pinanggagalingan ng ating pong karunungan. No? So doon naman tayo sa A. Sa ating pong word na gain, A. Ask God for wisdom in prayer, no? Humingi daw po tayo ng karunungan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Yan. Hinihimok po tayo ng banal na Biblia na humingi ng karunungan sa Diyos, no? Kapag taimpim tayo na nananalangin, binibigyan tayo ng kaunawaan, no? Para tayo po ay i-navigate, no, yung ating pong mga desisyon sa buhay. Kaya nga, ito po ay hindi basta-basta na-acquire, no? Ito ay kailangang hinihingi natin sa ating Panginoon. So kung wala kayong karunungan,
na parang kayo ay hindi iniisip ninyo na parang wala namang pag-asa. Ito po ay hingiin natin. Araw-araw po hingi natin sa ating Panginoon yung discernment, yung wisdom. And God will give us this. No? Sabi nga, if we knock, no, the door will be open. If we ask, it will be given to you. No? If we seek, we will find. Kaya nga, humingi tayo sa ating Panginoon. Sabi pa sa aklat na James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Oh, ang ganda po, no? Kung tayo daw po, kung sino man sa atin ang nagkukulang o nangangailangan ng karunungan, ay humingi tayo sa Diyos na siya po ay nagbibigay ng sagana, no, sa lahat at nakakasumpong tayo nito dahil ito ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa dahil sa when we ask, it will be given to us. When we seek, we will find. And when we knock, the door will be open to you. Yan ang sabi po sa Matthew 7:7, no? Isulat mo natin. Kaya nga, ito ay lagi natin i-memorize. Kapag tayo ay nagkukulam, kailangan po natin, tayo po ay humingi. No? At kapag nakakita natin na parang yung pintuan sa ating pong kinabukasan ay parang saradong-sarado, ay kumatok po tayo dahil ito ay magbubukas. At kung tayo naman ay merong gustong hanapin lang po natin dahil tayo ay makakasumpong. Sabi po ni Oswald, no? We have to pray with our eyes on God, not on the difficulties. No? Isang magandang paalala po sa atin na kapag tayo po ay namumroblema, tayo daw po ay manalangin. At huwag tayong tumingin doon sa mga hirap na nararanasan natin, kundi tayo ay tumingin sa ating Panginoon dahil sa kanyang kapangyarihan ay maibibigay sa atin lahat ng ating pong mga pangangailangan. No? Huwag daw po tayong tumingin doon sa paghihirap natin. Kung meron kayong mga problema, ilagak natin ito sa ating Panginoon. Kung meron kayong mga hinaharap na mapagsubok, ibigay natin sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, no, siya mismo ang tutulong sa atin. Sabi naman ni Ralph Waldo Emerson, okay, the invariable mark of wisdom is to see the miraculous in the common. Oh, yung ating pong ang ating pong karunungan. Kapag ito ay natanggap natin, maraming mga mirakulo na dumadating sa atin. Pero hindi po ito yung parang very extraordinary na mga mirakulo. Minsan common lang ito. Iniisip natin na parang okay lang yun. Alam niyo po ba, kapag regular na nangyayari, parang very common na, no, yung miracle. Pero kung iisipin po natin, kung nandyan kayo ngayon, either nagda-drive kayo, nagtatrabaho kayo, o kung ano yung ginagawa ninyo, maari po ba na tumigil kayo, no? At wag muna kayong huminga for 5 minutes. Hindi po natin kakayanin, no, na wag huminga. Pero kapag nabubuhay na tayo, pag tayo ay nagtatrabaho, parang tuloy-tuloy yung hinga natin, di ba po? No? Pero parang normal na sa atin yan. Pero ito po ay mirakulo, no? Dahil ito ay hininga mula sa ating Panginoon. Kapag ito po ay inalis, titigil tayong mabubuhay. Pero bakit po kaya? Karaniwan na lang ito. Unfortunately, hindi na tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil parang, okay naman yan. Lagi naman yan nangyayari. No? Wag po. No? Lahat po ng mga bagay-bagay ay ating pong tingnan ito. No? Dahil ito ay, although very common na lang sa atin, ito pa rin ay miracles that God has given us. Okay? So yan po. Ano yung text yung letter natin? Letter A. Ask God for wisdom in prayer. Yan. So yan po ang A natin sa word natin, acronym natin na GAIN. At sunod po yung I.
Invest in learning and understanding, no? Mamuhunan daw po tayo sa pag-aaral at sa pag-uunawa. No? Kaya minsan talaga, hindi na tayo, pagtatapos na tayo sa ating pong grade, sa college natin, parang, wala na, tapos na. No? Pero sabi po dito, mamuhunan tayo sa pag-aaral at pag-uunawa. Dahil ang karunungan po ay nangangailangan ng pagsisikap, no? Yung tayo po ay kailangan nagbabasa ng banal na kasulatan. Kailangan tayo nag-aaral ng mga karanasan po natin at naghahanap tayo ng matalinong payo. No? Meron ba kayong mga kaibigan na magpapayo sa inyo ng positibo at maganda? No? Hindi po kusang dumarating ang mga bagay na ito. No? Ito po ay kailangan sadyain nating pag-aralan. So, halimbawa, meron kayong banal na kasulatan sa inyong mga tahanan. Pag inilagay niyo po ba yung banal na kasulatan sa ulo niyo, ipinatong ninyo sa ulo ninyo, automatic na matututunan niyo yun? Hindi po. Kailangan niyo po buksan ninyo yung banal na kasulatan. At kayo ay humingi ng tulong sa ating Panginoon, manalangin at sabihin sa ating Panginoon, Panginoon, tulungan mo akong maintindihan. No? Kaya nga, we need to invest in learning and understanding. Okay? Proverbs 1:5, ito pong sabi, let the wise listen and add to their learning and let the discerning get guidance. No? Makinig daw po yung mga pantas at madadagdagan na ang kanilang pagkatuto. No? At kailangan rin patnubayan, no? Natin yung mga natatanggap natin, yung guidance ay manggagaling sa ating Panginoon. Alam niyo po, kapag kayo ay wise, ninanais niyo pa na lalo pa kayong matuto. Pero kapag kayo po ay talagang hindi niyo inintindi yung katalinuhan, parang okay na kayo dyan, parang kontento na kayo dyan, at ang nangyayari, ina-aksaya na lang natin yung oras natin sa kababrowse natin sa cellphone, no? Ating pong tinitingnan lang yung mga ginagawa nila na masaya, na mga bagay-bagay. Hindi na tayo naglalaan ng oras sa pananalangin, hindi tayo naglalaan ng oras sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Unti-unti po, no, nagwi-wither yung ating brain. No? At tayo ay nawawala ng katalinuhan, nagiging stagnant yung ating pong mga isipan. Kaya napaka-importante, let us always invest in learning. Ecclesiastes 7:12, wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this, wisdom preserves those who have it. Yung money po, minsan ito ang magiging dahilan na kayo ay mawalan ng buhay. Bakit? Ito ay kukunin ng mga tao. Minsan ikaw ay papatayin pa. No? Pero ang advantage daw po ng knowledge, no? Ng wisdom, ito po ay pinag-iingat tayo. No? At tayo ay ginagabayan. No? Kapag meron tayong karunungan. Kaya nga, ano ba ang gusto ninyo? Magkaroon ng pera o magkaroon ng karunungan? Yung pera po nauubos. Pero kapag meron tayong karunungan, makakagawa tayo ng mga paraan para kumita tayo. No? Kaya mas importante yung wisdom. Si Solomon, hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng kung ano paman. Humingi siya sa ating Panginoon ng karunungan. At ano ang nangyari? Naidagdag sa kanya yung maraming mga bagay. No? Isa siya sa pinakamayaman na hari nung time niya. At marami ang dumalaw sa kanya na humahanga sa kanya. Kaya napaka-importante na umpisahan po natin na hingin muna sa ating Panginoon ang karunungan. Sabi ni Benjamin Franklin, isa po sa mga presidente sa US, an investment in knowledge pays the best interest. Pag tayo daw po ay namuhunan sa kaalaman, no? Ang bayad po nito ay mas mataas na interest. Kaya nga tayo po ay mag-invest sa knowledge dahil ito ang magbibigay ng mas magandang buhay sa atin, no? Yung I invest in learning
and understanding. Yan. Sabi naman ni Albert Einstein, wisdom is not a product of schooling, but of a lifelong attempt to acquire it. Oh, hindi po pala, alam nyo, yung mga nakukuha natin sa school, ito po ay mga information lang. No? Hindi dahil sa sinaulo mo yung mga information dun sa school, ay meron ka ng wisdom. Okay? Ang ano po ay ang karunungan ay hindi po ito produkto ng pag-aaral lang, no? Ito po yung panghabang buhay na pagtatangka natin na makuha yung wisdom. At ito po, no, kahit anong gawin ninyong basa ng kung ano-anong mga bagay, kung hindi ninyo hihingiin sa ating Panginoon na bigyan kayo ng karunungan, kayo lang ay parang encyclopedia na maraming data. No? Kayo ang encyclopedia na maraming information. Dahil kanino ba nanggagaling ang wisdom? Ang wisdom, sinabi po sa atin, ay galing sa ating Panginoong Diyos. No? Ito po ay kay tandaan natin, wisdom ay binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi doon sa Proverbs 2:6, for the Lord gives wisdom. Kaya napaka-importante po mga kaibigan na tayo po ay humingi sa ating Panginoon. At ito ay matatanggap po natin kung tayo po ay hihingi. Okay? Yan ang sabi ni ni Einstein, Albert Einstein, na wisdom is not a product of schooling, but of lifelong attempt to acquire it. Okay, so yan po yung I. No? Invest in learning and understanding. At yung letter N, huli po nating letra sa umaga pong ito. Nurture wisdom by applying it. Yun naman, no. Dapat sa magitan ng pag-alagaan natin po yung karunungan. I-apply po natin sa buhay natin. Kailangan ay ito prina-practice po natin. Ang karunungan po ay hindi lamang yung pag-alam natin sa kung ano-anong mga bagay na tama o mali, no? At kung ano pang mga impormasyon. Kailangan po ay ilapat po natin yung karunungan na to sa pang-araw-araw na buhay. Gamitin po natin ito, no? Dahil ito naman ay hahantong din naman sa paglago nating spiritual, no? At tayo po ay magkakaroon ng puhunan, no, sa ating pong buhay Kristiyano. Kaya nga, nurture wisdom by applying it. No? May karunungan na po ba kayo? Gamitin ninyo yung karunungan po ninyo. Sabi nga isa common sense is not so common these days. Bakit kaya? Minsan ay mali na, sunusunod pa rin. No? Minsan ay ligaw na, nagpapakaligaw pa rin. Kailangan po ay practicein po natin yung ating pong karunungan. Matthew 7:24, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Kaya nga kailangan, no? Lahat po tayo na nakapakinig at nakabasa ng salita ng ating Panginoon, kailangan po natin itong isagawa. Dahil kung atin po daw isagawa, para daw tayong katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. No? Kaya kapag nandun sa ibabaw ng bato ang iyong bahay, kahit anong bagyo, unos, baha ang dumating, ay hindi matitinag ang iyong bahay kasi nakatayo ito sa matibay na bato. Ganoon din po, no? Kung ang saligan po natin ay ang salita ng ating Panginoon at tayo po ay ginagamit po natin yung ating pong karunungan, ay magiging maayos ang ating pong buhay. Ang sabi po sa Colossians 3:16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. Hayaan daw po natin, no, ang mensahe ng ating Panginoong Hesus na manahan sa ating gitna, no? Dahil
Kung tayo po ay sagana na magtuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos, ay magkakaroon po tayo ng katalinuhan. No? Atin rin pong i-share ito sa iba't ibang tao. No? Dahil ito ay makapagpapatalino rin naman sa kanila. Sabi ni Aristotle, no? Knowing yourself is the beginning of all wisdom. No? Kung kilala daw po natin ang ating po sarili, ay makaka-acquire tayo ng wisdom dahil nakikita po natin yung kahinaan natin. Nakikita natin yung strengths natin. Kaya nga, kapag tayo ay nakikita natin lahat ng mga bagay nito na mahina tayo, anong ginagawa natin? Pinapalakas natin yung sarili natin doon sa mga kahinaan natin. At kung meron naman tayong kalakasan, ay lalo pa nating pinagbubuti ito. Kaya knowing yourself is the beginning of all wisdom. Sabi ni Doug Larson, wisdom is the reward you get for a lifetime of listening when you'd have preferred to talk. Ito daw po, yung karunungan ay isang gantimpala na nakukuha natin, no, ng panghabang buhay na pakikinig kapag ginusto natin na makinig kaysa sa magsalita. Ito po ang wisdom. Kaya naman, mga kaibigan, no, nandyan ang ating pong acronym. GAIN. Una, G, God is the source of all wisdom. Letter A, ask God for wisdom in prayer. Letter I, invest in learning and understanding. And letter N, nurture wisdom by applying it. Okay? Ang karunungan po, mga kaibigan, ay higit pa sa katalinuhan. Ito ay bigay ng Diyos, no? Na tayo po ay binigyan ng pangunawa. Kung tayo po ay tutulong at ating pong gagawin ng mga mabuti na pinipili po natin. Kapag hinanap po natin ng Diyos, humingi po tayo ng karunungan. Okay? Na namumuhunan po tayo. No? Mamumuhunan tayo sa mga pag-aaral po natin. At inilalapat sa atin ang kaalaman kapag tayo po ay humihingi at tayo po ay lumalakad sa karunungan. Kaya naman, humingi po tayo ng karunungan sa Diyos araw-araw. Hindi po ito one-time event. Ito po ay dapat araw-araw po nating gawin. Maghanap po tayo ng kaalaman. No? Gamitin po natin sa ating pong buhay. At hayaan po natin na hubugin tayo ng ating Panginoon sa ating pong mga desisyon at sa pag-akay sa atin ng ating Panginoon sa katwiran at kabutihan. Kaya naman, no, humingi tayo sa ating Panginoon na siya ang magbibigay sa atin ng karunungan na ating pong minimithi. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit ka, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyong banal na harapan. Hinihiling po namin na kami ay bigyan ng karunungan upang sa buhay po namin kayo lamang ang siyang aming patuloy na susundin. Dahil ang karunungan na ito nagbibigay sa amin ng karapatan na lalo na lumapit sa inyo at kayo ang patuloy na gawing Diyos sa aming pong buhay. Kaya naman, samahan po kami at basbasan kami sa umaga po ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ang aking panalangin ay patuloy kayong gabayan ng ating Panginoon hanggang sa muli. Magandang umaga po sa inyong lahat.